Sa kaugnay na balita sa anunsyo ng Santo Papa na siya ay magbibitiw na sa kanyang tungkulin bilang lider ng Simbahang Katolika, ito'y umani ng magkakaibang reaksyon at opinyon. Ano kaya ang masasabi ng mga Pilipino hinggil dito? Balita mo kami, Cheska Aguiluz. Isang nakagugulat na balita ang yumanig sa mundo ng Katolisismo. Ang Santo Papa na si Pope Benedict XVI ay inihayag ang kanyang pagretiro mula sa kanyang tungkulin. Epektibo ang kanyang pagre-resign pagsapit ng Pebrero 28. Marami ang nabigla at nalungkot dahil hindi lang siya ang kauna-unahang Santo Papa na nag-resign matapos ang halos 600 na taon, kundi tinitingala rin siya ng mga Katoliko. Malaking kabawasan bilang isang Katoliko sa atin yun. Ang Santo Papa ang tinuturing na lider ng Simbahang Katoliko. Malawak at nabigat rin ang kanyang responsibilidad sa mga country sa buong mundo, kabilang na ang Pilipinas na halos karamihay mga Katoliko. Gayunpaman, hindi pa rin nadidisilusyon ang ilan sa ating mga Katolikong mamamayan. Tiwala pa rin sila na kakayanin nila ang ganitong klaseng pagsubok sa kanilang pananampalataya. Parang sa wala pa din kasi hindi naman ganun pa naman relihiyon ng Santo Papa papalit sa atin, di ba? Bilang sa Katoliko. So wala pa din pagbabago para sa ako. Sa mga katulad ko na Katoliko at sa mga kababayan ko na maging pantay-pantay din sila sa paningin sa magiging isang bagong Santo Papa na tatalaga dito dun sa bansa. Ayon rin sa iba, mainam na ipagpatuloy pa rin natin ang ating mga nakagawian. Magdasal na lang. Sa pagretiro ng Santo Papa, ilan rin ang nagtatanong, paano na kaya niya isasaayos ang kanyang mga nakagawian pagtapos ng kanyang resignation? Inaasahan na lamang na mas bubuti pa ang kalusugan ng Santo Papa sa mga susunod na buwan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Cheska Aguiluz.